A day in my life working in the cruise ship. Hello everyone. So ito nga pala yung itsura ng aming hinihigaan or tulugan dito sa may barko. This is my cabin. So ayan, nasa may lower deck ako ng bed at meron yung upper. So kagandahan kasi pag nasa may lower ka, usually yan yung favorite or privileged spot kapag nauna ka sa kabina. So dyan ka sa baba. Pero kung late ka na dumating sa may cabin mo, yung pagsampa mo sakto yung lilipatan mo na cabin, ay meron na, syempre, dun ka sa may taas. Ang hirap mag-akit baba, actually whole contract kung mag-akit baba ka kung nasa second na or upper bunk bed ka. Let me show you our shared restroom dito sa may kabina. So may sarili siyang lock. Then pag open nyo, ayan yung space ng CR. Sa left side niyan ay yung liguan. Then meron dyan button na pipindutin mo para mag-active yung red lights to indicate na occupied ang restroom at hindi gamitin ng kabilang room. Kasi tagusan yan sa may kabilang cabin. So shared cabin restroom kasi iyan. So ayan, nagpe-prepare po tayo. So habang nagpe-prepare tayo ay i-share ko din sa inyo ano ba yung mga basic requirements para makapag-apply at makasampa din kayo sa may barko. So number one dyan ay passport. So yung passport nyo, dapat yung validity at least 18 months man lang. 18 months para meron kayong allotted time para sa may hiring processing nyo. And then yung stay lang naman dito sa may barko ay 6 to 9 months contract. So yun yung pinaka-safe siguro, 18 months and above na validity ng passport nyo. Kasi dapat the whole time na nandito kayo sa barko, ng contract duration nyo, dapat valid lahat ng documents nyo, even your medical. So ayun yung number one na kailangan meron ka, passport. Second one ay ang inyong seaman's book. Actually, passport and seaman's book, ayan ay kambal. Hindi kayo makakasampa without passport and without seaman's book. So, same sa may passport, dapat ang seaman's book nyo valid din at least 18 months. O kaya naman, kung second contract nyo na at matatansya nyo naman yung validity dahil alam nyo na yung months ng vacation nyo plus yung duration ng inyong kontrata, ayan, at least 12 months validity possible. Pero kung first contract mo pa lang, at least 18 months para mabigyan ng allotted time sa may processing lahat ng iyong application. At kung may mga hindi mang inaasahan extension ng paghihintay, di ba? So, ayun nga, number one, passport. The second one ay seaman's book. Ayan, marami at madugo ang pagkuha din ng seaman's book. Hindi kagaya ng passport na requirements ay ID and mga papers lang. Dito sa may seaman's book, maraming requirements bukod sa mga paperworks ay meron ding mga training na kailangan mong kunin para makakuha ka ng seaman's book. So ayun yung second important na basic requirements para makasampa ka sa may barko. Then the third one na importante bukod sa mga trainings ay maging healthy, malusog. Dahil kahit meron kang basic requirements sa passport at ang iyong seaman's book, kapag hindi ka nag-fit to work na result sa may mismong medical examination mo, hindi ka makakasampa. Sad to say, hindi ito para manakot or i-discourage kayo sa pagbabarko. Pero importante ang health at safety ng isang crew member bago makasampa ng barko at throughout the duration ng kontrata. At para makasampa ka pa ulit ng barko, kailangan fit to work ang iyong medical examination. Bakit? Dahil sa may barko, ang mga medical equipment ay limited at syempre nasa may gitna kayo ng dagat, malayo ang mismong mga hospital. So, sinisigurado ng kumpanya na less risk sa inyo. Kaya hanggat maaari, dapat fit to work or healthy kayo. Ayan. Ang medical ng company ay every 2 years para ma-monitor syempre yung health natin. Kaya number 3, pinaka-importante ang inyong kalusugan or health nyo. Ayan ang inyong antabayanan. So, ang susunod na requirements or number 4 ay ang inyong COE or Certificate of Employment. Usually, at least 2 years of experience na related sa may posisyon na inyong gustong applyan. So, dito, swertihan lang actually. Kung may experience ka, kung 6 months pa lang, 1 year or wala pa, swertihan minsan yung timing ng application nyo. May mga new hire din kami na walang experience. Meron din naman na mahaba na ang experience. Pero dito, to be sure, syempre, mas mainam na may at least 2 years kayong experience sa may posisyon na gusto nyong applyan. Para din syempre ma-hone yung skills nyo at the same time syempre yung inyong pag-adapt sa trabaho. Hindi kayo mahirapan or ma-shock pag sampan nyo dito sa may barko dahil dito halos times 2, times 3 yung hirap ng trabaho, yung haba ng duty nyo at lahat-lahat. Dito kasi sa may barko, iba't ibang bansa, iba't ibang tao sa bansa ang inyong makakasalamuha. So, importante yung inyong job experience para mas mabilis maka-adapt sa may trabaho dito sa may barko. So, ayun muna yung ibibigay ko sa inyo na mga requirements na sobrang importante para kayo ay makasampa dito sa may barko, mapa cruise ship man o mapa ibang vessel. So, ayan na nga, nagprepare ako tonight para sa elegant night namin. So, ang elegant night dito sa may barko ay yung night na ang mga guests nyo ay nakasuot ng formal attire
attire, naka-elegant attire, at iba or mas special din yung menu kapag elegant night. Kaya naman ito yung gabi na talagang dapat handa rin yung aming mental health mindset namin na dapat focus din kami kasi sobrang busy ng gabing ito. Kasi ito yung gabi na bukod sa kumpleto yung mga guests namin sa bawat station, minsan more than pa dahil may mga unexpected na walk-in or what, ayan, nire-ready na namin ang aming mga sarili dahil sa busy night na ito. So ayan, nagpe-prepare tayo. Ang kagandahan lang naman din sa may pagbabarko, yung preparation mo, since nasa may barko ka na, konti na lang yung preparation mo sa paglalakad papunta sa working station mo, 'di ba? Unlike pag nasa lupa, bukod sa may preparation time mo, ay iisipin mo pa yung iyong commute na oras. Minsan dahil sa traffic, ang tagal-tagal, 'di ba? So I think yun din yung isa sa bagay na nagustuhan ko dito sa barko. So ayan na nga, tapos na ako mag-prepare. So duty na ako. Bye-bye. Pero i-manifest muna natin. Ikaw na ang sasampan next.